Nung basa ng mga political analyst at political observer sa ginagawang kilos sa protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ito ba'y may kaugnayan sa estado ng politika sa bansa, Secretary? Well, nangyayari ito sa isang unprecedented moment na meron kang unprecedented Senate crisis, no? Na maalala mo naman, no? Na kaka-resolve lang in terms of leadership. Not the crisis itself, but yung leadership component ng crisis, no? At ikalawa, nangyayari ito dito sa unprecedented corruption scandal in the hundreds of billions na nagsimula more than a year ago. At ikatlo, nangyayari ito papasok sa isang unprecedented impeachment ng isang vice president. The first time na may impeach ang isang vice president na kandidato for president sa 2028 at nangunguna doon sa mga surveys for now. At ikaapat, nangyayari ito papunta ng SONA, yung first anniversary nung mahiya ka naman speech ni President Bongbong a year ago, kung saan siya yung naglantad nitong 15 malalaking contractors at yung mga politiko na involved dito sa massive corruption na ito. So very volatile yung political landscape nung nangyari itong malaking rally na ito kahapon. Clearly, yung purpose ng rally ay dalawa. Una, protektahan si Marcoleta. Nasabi nila, tinutugis at saka pine-persecute dahil dun sa kanyang pag-expose daw ng corruption as head ng Blue Ribbon nung panahon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ikalawa ay yung galit nila, yung whataboutism. What about yung iba? Bakit yung iba ay hanggang ngayon wala pang kaso at hindi pa nakukulong? Bakit inuuna si Marcoleta? At yung kasama dyan, yung not so bail threat, na kung ito ay hindi nyo i-resolve, kung hindi nyo i-atras yung kaso ni Marcoleta, kung hindi nyo kakasuhan yung ibang mga corrupt officials, dadali namin ito sa inyong pintuan, no, sa Malacanang, no, not so bailed, no. Kaya yun yung nangyayari kahapon at saka ngayon, no. Kaya yung potential ay baka hindi lang disruptive. Yung potential ay pwedeng maging destabilizing. Ayun. Sabi nga dalawang tao kahapon, si former Secretary Jing Paras, Secretary ng panahon ni Digong, at saka si Celis, yung SMNI. Ang sabi nila ay nandito si Vice President, handa ka lang, baka ikaw ang pumalit. So, hindi na ganun ka-veiled yung threat na kung hindi kayo aatras, posibleng ipalit namin yung Vice President. Yeah, pero apparently mukhang hindi din ganun katindi yung threat. As a matter of fact, ang Malacanang sabi hindi threat eh. Kasi even the president pushed through or will push through with his Canada trip. Hindi ba today aalis ano? Kasi hindi naman aalis yan pag credible masyado yung threat, di ba, Secretary? Yes, dahil ang dilema ng Malacanang, no? Kung kung hindi nila ito haharapin, ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin, from now until 2028, hostage na sila nitong religious group na ito or other groups na maglulunsad ng ganitong klaseng rally, disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong do sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada na medyo major, talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay ilulunsad nila against Senator Marcoleta. No? So yun yung isang dilema nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka kasi itong disruption maging destabilization. So yun yung dilema nila. Mukhang ang pinili nila yung una.
Hindi. Kukuha namin to. Haharapin namin ito, hindi namin i-atras yung kaso, at papalabasin namin or ipapakita namin na yung threat ay hindi ganun kalaki. Ah, Mukhang so, yun ang naging option nila. ibig mo sabihin tutuluyan si Marcoleta, itutuloy yung kaso. Yes, no? Yes, mukhang yun ang magiging posisyon nila. Pero gagawin din nila yung medyo delayed na proseso or pabilisin yung proseso dun sa ibang makakasuhan. Halimbawa, mga contractors, halimbawa, mga ibang tao sa gobyerno na medyo hindi maganda yung image dahil yung nag-iisang cabinet secretary na kinasuhan nila, mukhang gagawin pang state witness. So, sino na yung naiwan na tao ng gobyerno yung kinasuhan? So, yun yung ikalawa. I-escalate nila yan. At ikatlo, mga politiko, katulad ng mga congressmen na dati sabi nila more than 60 ang involved pero ni isa wala pang nakakasuhan or nakukulong maliban kay Saldico na nakasuhan. So tingin ko isasabay nila yung mga iba na yan, no, para matanggal yung image na selective. Selective yung kanilang mga kinakasuhan. Opo. Ang napabilis yung kay Marcoleta, bakit? Siya kasi yung umamin eh. Siya yung umamin doon sa indirect bribery na more than 50 million kaya plunder. Yung sinasabi nila na paano ito magiging plunder? Hindi naman ninakaw sa pera ng gobyerno o kaba ng gobyerno. Established na yan eh. Malinaw na yan sa batas eh. Kung maalala mo, Alvin, nangyari yan noong panahon ng ERAP. Yeah. Yung kanyang kaso ay galing sa private money. Yung mga weteng, di ba, weteng lords ang pinanggalingan. So, kahit galing yan sa private money, kahit hindi yan galing sa kabalang bayan, yan ay plunder. Pag more than 50 million, no? Kaya yun ang nangyari kay Marcoleta. Kaya mas mabilis. Siya na mismo umamin doon sa kanilang television program o television network na tumanggap siya ng 75 million. At tumanggap siya hindi during the campaign period. So hindi siya campaign violation. Siya ay indirect bribery at more than 50 million plunder yon. Yeah. Sa kisa na Established lang. na yan sa ating batas. Oo, pati sa pastillas, ganyan din yung nangyari. Yung kay Risa Ontiveros, ganyan din yung nangyari. Ano po? Pero, one last. Sabi ng iba, ito ay pagtatangka, attempt para mapatalsik si Pangulong Marcos at ipalit si Vice President Sara Duterte. Ito daw ay testing the waters kung kakayanin. Do you agree? Yes, iyan ay isa sa possible objective. At inamin yan kahapon ni Secretary Paras at saka si Caselis ng SMNI, no? Pero hindi naman yan lost sa atin eh, no? Na kung yung mga moves ng mga makukulong, yung moves ng mga may impeach, yung moves ng mga makakasuhan madadala sa ICC, lahat yan ay magko-converge. Dahil wala na silang ibang choice kundi pabagsakin ng gobyerno. No? Kaya hindi naman siya, ibig sabihin, hindi naman siya ganun nakatago. Na medyo obvious naman yan. Whether they will succeed, I doubt it. Dahil mukhang naglabas ng statement ang PNP, naglabas ng statement ang Armed Forces of the Philippines, etc. Kaya tingin ko for now ay hindi nila kayang gawin yan. No? Tingin ko by today magdi-disperse na yan. By today. No? But they will attempt again and again and again. Yes. Halimbawa, going into the impeachment, malamang magkaroon na naman ng ganong klaseng mobilization. Ihahalo na nila yung impeachment at saka itong mga makukulong katulad ni Marcoleta. Tapos going into the SONA, mauulit na naman yan. So, ang mahalaga rito, ipakita ng gobyerno, siya ay firm, siya ay malakas, siya ay hindi kayang i-pressure. Pero at the same time, kailangan niya ipakita na kakasuhan at ipapakulong din niya yung mas marami na mga tao na involved dito sa corruption na siya mismo ang umamin. Siya mismo ang naglantad. Kailangan isabay nila yon.